Magandang gabi, Oriental Mindoro mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Jake Virayat. Ito po ang TVNet Weekend Report. Ikalabing-anim sa buwan ng Mayo taong 2026 at sa ulo ng ating mga balita. Job fair sa City Hall, dinagsa ng mga aplikante. Dive Tourism Ordinance at Ecotourism Hub status target ng Calapan City Tourism. At PDRRMO Mindoro nakaalerto sa high heat index sa Calapan ngayong panahon ng El Nino. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, dinagsa ng mga aplikante ang sinagawang job fair nitong Miyerkules ika-13 ng Mayo ng Public Employment Service Office o PESO na ginanap sa second floor ng Executive Building ng Calapan City Hall. Ang naturang programa ay bahagi ng patuloy na layunin ng pamanalunsod ng Calapan na magandog ng libo-libong oportunidad at trabaho para sa mga mamamayan ng lungsod. Mahigit 1,300 trabaho at oportunidad. Opisyal na inalok sa mga Kalapenyo sa isinagawang job fair ng Public Employment Service Office o PESO sa Calapan City Hall. Dinagsa ng mga aplikante ang isinagawang job fair nitong Miyerkules, May 13, ng Public Employment Service Office o PESO na ginanap sa second floor Executive Building ng Calapan City Hall. Ang naturang programa ay bahagi ng patuloy na layunin ng pamahalaang lungsod ng Calapan na maghandog ng libu-libong oportunidad at trabaho para sa mga mamamayan ng Mindoro. Ayon kay City PESO Manager na si Dr. Eder Apolinar H. Redublo, umabot sa mahigit 1,300 na job vacancies ang binuksan para sa mga job seekers ng syudad at mga karatig bayan. Sa karagdagang panayam ni Dr. Redublo, lumahok ang 12 lokal na kumpanya at 3 pambansang ahensya upang magbigay ng serbisyo at trabaho. Ito po yung job fair na sinasagawa namin. Isa ito sa katugunan sa pangako ng ating butihing mayor na magbibigay siya ng 1,000 trabaho kada taon. Actually, ang aming vacancy ngayon ay 1,300 plus. Yan mga vacancy namin. So kung kailangan lang ay sipagan ng pag-a-apply para magkatrabaho ang mga Kalapenyo. Ang nag-participate na agencies ay 12 local. Dito sa Calapan at sa Calabarzon ang deployment. Meron din tayong 3 national agency. Ito yung Commission on Population Development. Meron silang vacancy. Meron din tayong tinatawag na sa NBI na yung mga ngailangan ng NBI clearance na yung mga matatanggap kung kailangan ng NBI clearance. Handa na agad dito ang NBI. Congratulations po. Salamat po sa mga registration ng national ID. Naroon din ang mga ahensya gaya ng NBI at PSA upang umalalay at magbigay serbisyo sa pagpoproseso ng mga dokumento at clearances na kailangan ng mga aplikante. Hindi pa man natatapos ang programa, ay mahigit 30 aplikante ang na-hired on the spot alas 10 pa lang ng umaga at karamihan pa sa mga ito ay first-time job seekers. Isa sa mga maswerteng aplikante ay si Ramila Raquem, 48 taong gulang na nag-apply bilang forklift operator. Nagbigay ito ng mensahe sa mga kapwa-aplikante at gayon din ipasasalamat sa oportunidad. Masaya po dahil na-hired kami ng response. Galingan din na konting tiyaga lang para makuha din sila ng salamat sa City PESO at kay Mayor Doy dahil sa job person na nagkaroon kami ng trabaho. Nagpahayag din ng determinasyon ng mga first-time job seekers na sina Johnson Pangilinan at Angelica Laguarda, kapwa 22 taong gulang na sumubok at na-hired on the spot agad bilang mga production workers. Habang si Louie Magallanes naman ay ibinahagi ang kanyang karanasan sa pag-apply bilang sales associate.
medyo kinakabahan pa po. Biglaan po yung pag-hard po. Tuwan-tuwa po. Sana ma-hard din kayo. Kaya namin. Kinakabahan po, tapos masaya po. Kasi dumating po yung opportunity na to para sa Mayor Doy po. Thank you po sa inyo kasi po nagbigay po kayo ng opportunity po para po sa amin. Kanina po parang kinakabahan. Tapos nung sobrang saya po. Una po maraming salamat kay Mayor Doy. Gusto ko lang po batiin ng happy birthday. Stay healthy po. Nakakaba pero satisfied after. Nakakaraos din. Sana makapasa. Bukod sa job fair, ay nabanggit din ng City Peso Manager na si Dr. Redublo na inaasahan ng sunod na nakatakdang programa, ang Training for Competency Production o TCP, isang malawakang orientation para sa programang tupad ng DOLE ngayong buwan. Samantala, mas pinasisigla ng pamalalusod ng Calapan tourism industry nito sa pamamagitan ng mas mabisang promosyon ng mga ecotourism destinations at ang pagpasa ng mga bagong regulasyon upang protektahan ang likas na yaman ng lungsod. Mas pinabubuhay ng pamahalaang lungsod ng Calapan ang tourism industry nito sa pamamagitan ng mas mabisang promosyon ng mga ecotourism destinations at ang pagpasa ng mga bagong regulasyon upang protektahan ang mga likas na yaman sa lungsod. Sa panayam kay Christian B. Gaud, Officer in Charge ng City Tourism Department of Culture and Arts Office, ibinahagi nito na isa sa mga pangunahing tinututukan ngayon ng ahensya ng tourism ay ang pagpapaunlad ng 17 dive sites sa lungsod. For the tourism development na ginagawa po ngayon sa panahon ni Mayor Doy, the city is developing the tourism industry na naka-anchor sa ecotourism at saka sa MICE tourism. So for ecotourism, we are developing our local dive sites. So we have around 17 dive sites na kung saan ay sinasabi ng ating mga nagiging bisita dito na scuba diving ay at par with other dive destinations in the country. Upang masiguro ang kaayusan, inaprubahan na rin ng sangguniang panlungsod sa ilalim ng pamumuno ni na Vice Mayor Bim Ignacio ang Dive Tourism Ordinance. Nakapaloob dito ang mga diving regulations at principles na magsisilbing gabay sa pagpapalago ng dive tourism sa lungsod. Bukod pa rito, ay pinagtutuunan din ng pansin ng malawakang development ng Kaluwangan Lake. Plano ng lokal na pamahalaan na gawin itong sustainable tourism destination kung saan mapapanatili ang biodiversity habang isinusulong ang aquaculture at food tourism. Meron po tayong 17 dive sites and currently one of the important developments sa undertaking na ito ay inaprubahan po ng Sangguniang Panlungsod through the leadership of Vice Bim Ignacio and Councilor June Cabaylo na kung saan inaprubahan po yung dive tourism ordinance. So nakapaloob po dito yung mga iba't ibang regulations at parang guiding principles on how to further enhance the dive tourism development dito po sa ating lungsod. At the same time, ang ating pong punong lungsod, si Mayor Doy Liachon ay patuloy po ang mga sinasagawang pag-aaral at saka pagpaplano. At the same time ay actually nasa drawing board at saka nasa pipeline na po ang development ng ating Kaluwangan Lake for tourism. So hopefully within the year ay meron pong mga ilang phases ang maisagawa na. Kasabay nito, isinusulong din ang paggawa ng handicrafts mula sa mga raw materials na matatagpuan sa lawa upang makapagbigay ng livelihood sa mga lokal na residente. Binigyang din ang kahalagahan ng Silonay Mangrove Conservation Area hindi lamang bilang destinasyon kundi bilang proteksyon ng komunidad laban sa mga bagyo at storm surge. Ang Silonay Mangrove po ay patuloy pa rin po ang
operation. Nandun pa rin po naman yung samahan, ang SNPS, na kung saan ay patuloy pa rin po silang tumatanggap ng mga bisita para maipakita po ang halaga at ganda po ng mangrove forest sa isang lugar. So ito po kasing mangrove forest ay hindi lang po siya nagsisilbing berdeng kulay sa isang lugar, but siya po ay nagpo-protect po ng isang community during typhoons, during sa mga storm surge. At the same time, na-utilize po itong kagandahan nito sa tourism as a destination para po maipaalam sa ating mga bisita ang ginagawang effort ng city government para po magkaroon ng isang sustainable na tourism activity dito sa lugar. At the same time, i-ready po ito para sa education on how we can conserve and protect our mangrove forest na alam po natin naman na talagang napakahalaga para sa ating environment. Ayon kay Gaud, inaasahang sa pamamagitan ng mga proyektong ito, mas lalong makikilala ang lungsod ng Calapan bilang isang destinasyon na nagbabalanse ng turismo, ekonomiya at pangangalaga sa kalikasan. Isang makabuluhan at puno ng inspirasyong pagdiriwang ng National Solo Parents Day ang matagumpay na idinaos sa lungsod ng Calapan bilang pagkilala sa sakripisyo, katatagan at walang sawang pagmamahal ng mga solo parent para sa kanilang mga pamilya. Isang makabuluhan at puno ng inspirasyong pagdiriwang ng National Solo Parents Day ang matagumpay na idinaos sa lungsod ng Calapan bilang pagkilala sa sakripisyo, katatagan at walang sawang pagmamahal ng mga solo parent para sa kanilang mga pamilya. Nagtipon-tipon ang daan-daang solo parent mula sa iba't ibang barangay ng lungsod upang makiisa sa naturang aktibidad na pinangunahan ng City Social Welfare and Development Department. Katuwang ang mga konsehal ng lungsod at iba't ibang ahensya ng pamahalaan na patuloy na nagsusulong ng kapakanan at karapatan ng sektor ng solo parents. Sa kanyang mensahe, muling tiniyak ni Mayor Doyle Liachon ang buong suporta ng lokal na pamahalaan sa mga solo parent. Binigyan din niya na sa ilalim ng administrasyon, walang sektor na mapag-iiwanan at patuloy na paigtingin ang mga programa na nagbibigay proteksyon, oportunidad at serbisyong panlipunan sa mga nangangailangan. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalaga ang pagdiriwang na ito upang kilalanin ang mahalagang papel ng mga solo parents sa paghubog ng pamilya at komunidad sa kabila ng mga pagsubok na kanilang kinaharap sa araw-araw. Samantala, ipinaalala rin ng mga opisyal ng CSWD ang kahalagahan ng pagpaparehistro at pagkuha ng solo parent ID upang mapakinabangan ng mga kwalipikadong individual ang mga benepisyong nakasaad sa batas. Naging makulay ang pagdiriwang sa pamamagitan ng iba't ibang programa, inspirational messages at mga aktibidad na nagbigay saya at pag-asa sa mga dumalong solo parent. Sa pagtatapos ng programa, muling ipinabatid ng pamahalaan Luzon na patuloy itong magiging katuwang ng bawat solo parent sa pagsusulong ng isang lipunang may malasakit, pagkalinga at pantay na oportunidad para sa lahat. Magbabalik po ang TVNet Weekend Report, makalipas lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA.
Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, nakahanda ang mga estratehiya at kagamitan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO upang tugunan ang banta ng El Nino at ang nararanasang high heat index sa lalawigan na kamakailan lang ay umabot sa 42 degrees Celsius. Ang pinakamataas na itala sa kasalukuyan ngayong buwan ng Mayo na nasa kategorya ng mapanganib. Nakahanda na ang mga estratehiya at kagamitan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Mindoro upang tugunan ang banta ng El Nino at ang nararanasang high heat index sa lalawigan na kamakailan lang ay umabot sa 42 degrees Celsius, ang pinakamaitaas na naitala sa kasalukuyan ngayong buwan ng Mayo na nasa kategorya na mapanganib. Sa isang panayam kay Vincent P. Gahol, Provincial Government Department Head ng PDRRMO Mindoro, minigyang diin nito na hindi lamang pagresponde sa aksidente na katuon ng ahensya, kundi sa mas malawak na paghahanda para sa seguridad sa tubig at kalusugan ng publiko ngayong panahon ng tag-init. Pagdating sa preparation natin dito sa tag-init, lalo na at mayroong forecast ng El Nino dito sa ating probinsya, ang isang unang pinaghandaan natin at yan ay naging lesson natin nung nakaraang taon ay yung makabili ng isang heavy equipment, yung tinatawag natin na driller, nang sa ganun ma-deploy natin sa mga barangay sa nangangailangan ng tubig para doon sa ating mga magsasaka. So nabili na natin ito, na-deliver na at ngayon ay nakadeploy sa ibang mga munisipyo. At yung ilang mga barangays na nagre-request ay nakalinya para yung driller kasi magbubugsok yan ng dahil sa heavy equipment, mas madali na yung pagkuha niya ng tubig mula doon sa ilalim ng lupa. Tapos meron lang i-install ng mga pipes papunta doon sa mga farmlands ng ating mga magsasaka. Bilang bahagi ng kanilang contingency plan, una umanong pinaghandaan ng ahensya ang pagbili ng isang heavy equipment driller na siyang idinedeploy kasalukuyan sa mga barangay upang tulungan ang sektor ng mga magsasaka na pangunahing benepisyaryo ng Sagip Saka Act kung saan nakaangkla ang mga hakbang ng PDRRMO na alinsunod din sa Executive Order No. 110 ng Pangulo na nagdedeklara ng State of National Energy Emergency sa Pilipinas. So, bilang pagtugon din dito sa ating mga tulong sa ating mga magsasaka, dahil meron tayong Sagip Saka Act na inilabas ng pamahalang nasyonal at ang pamahalang palalawig ng Oriental Mindoro isa sa benepisyaryo dito. So, mahalaga din kasi sa tombo ay yung mga ayuda sa ating mga kababayan, lalo yung mga mahihirap, para dahil sa panahon ng krisis, sa panahon na wala silang kinikita, at least ay hindi na nila bibilhin yung mga pang-araw-araw nilang pangkain, kundi isisiguro natin na may pagkain yung mga kababayan sa pamagitan nitong Sagip Saka. Ito basically ay sa forma ng mga benepisyo na pwede nating ibigay sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga vulnerable mga sectors. Idinedeploy ng PDRRMO ang nasabing drilling equipment sa mga estratehikong lugar, prioridad sa kasalukuyan ng mga bayan ng Rojas, Mansalay at Bulalakaw o Romabu na siyang pinakanangangailangan ng supply ng tubig tuwing sasapit ang tag-init. So hopefully yung ating mga farmers ay siyempre dahil isa naman yan, medyo mahal yung equipment, nakalinya yung paggamit. So ibig sabihin na atin lang tinatanggap yung mga request tapos i-deploy siya dun sa mga lugar na mga kailangan. Pero siyempre ang pangunahin dyan ay yung Rumambul, yung Rojas, Mansalay, Bulalakaw.
dahil ito talaga yung masangailangan ng tubig. Alam naman natin na pag tuwing tag-init, itong mga lugar na ito, mga bayan na ito, ang masangailangan ng tubig, lalo na yung Bulacan. Bukod sa kagamitan ay pinaigting din ang pagsasanay ng mga medical responders para sa mabilisang pagtugon sa mga heat-related emergencies. Nagbabala ang PDRRMO na ang mga bata ay partikular na prone o madaling tabla ng heat stroke dahil sa tindi ng init ng panahon. Sa huli, nag-iwan ng mahalagang paalala ang PDRRMO sa mga mamamayan ng Calapan at buong Mindoro. Paalala naman natin, laging mag-hydrate yung ating mga kababayan. Kung lalabas ay magdala lagi ng inuming tubig. At syempre, kung mas maganda, yung mga tumbler na yung dala-dala nila, kaysa bibili palagi ng mga bottled water na ang resulta pa ay dagdag na basura. So refill na lang sana ng refill ng mga tumbler nila, at siguraduhin maghapon ay yung requirements natin sa amount ng intake ng tubig na dapat nating makuha ay nagagawa natin. Padalawa ay yun, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ito yung mga pinakamainit na oras. Kaya kung wala rin lang importanteng gagawin sa labas, manatili na lang sa loob ng bahay o sa mga opisina, at para makaiwas dun sa init. Sa kasalukuyan, nananatiling 24/7 ang pagmamonitor ng PDRRMO at pakikipag-ugnayan sa Pag-asa at DOST para sa real-time monitoring at mas epektibong contingency planning sa lalawigan. Samantala, bago pa man ang mainit na kaganapan sa Senado sa pagpapalit ng liderato, nananatiling walang komento si Senator Sherwin Gatchalian kaugnay sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasabay ng kanyang pagbibigay diin na mahalagang manatiling impartial o walang kinikilingan ang mga senador sakaling umabot sa Senado ang naturang proseso. Samantala, sinabi rin ng senador na isinusulong niya ang panukalang sagutin na ng gobyerno ang mga non-consumable charges sa bill ng kuryente. Bago pa man ang mainit na kaganapan sa Senado sa pagpapalit ng liderato, nauna ng nakapanayam ng TVNet Newsline si Senator Sherwin Gatchalian na nananatiling walang komento kaugnay sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasabay na kanyang pagbibigay diin na mahalagang manatiling impartial o walang kinikilingan ang mga senador sakaling umabot sa Senado ang naturang proseso. Sa panayam, sinabi ng senador na bilang isang maaaring tumayong senator judge sa impeachment court, nararapat lamang na iwasan muna niya ang pagbibigay ng anumang personal na komento o posisyon hinggil sa issue upang mapanatili ang integridad at pagiging patas na magiging pagdinig. Ayon pa sa senador, nagsimula na siyang magbasa at pag-aralan ang mga proseso at legal na aspeto ng impeachment proceedings bilang paghahanda sa posibilidad na ito ay dinggin sa Senado. Inamin din ng senador na bagamat hindi siya abogado, nauunawaan niyang masalimuot at teknikal ang proseso ng impeachment. Kaya kinakailangang masusing pag-aralan ang mga batayang legal, probisyon ng konstitusyon at ang mga umiiral na alintuntunin ng Senado. Sa ilalim ng proseso, ang House of Representatives ang may eksklusibong kapangyarihan upang magsampa ng impeachment complaint habang ang Senado naman ang magsisilbing impeachment court kapag umusad ang kaso. Well, hindi ko pwedeng ipag-usapan yan dahil magiging senator judge ako. Pero masasabi ko, naghahanda na kami. Nasabihan na kami ng liderato na maghanda at magpasa-pasa na dahil hindi naman kami katulad ni Joy na isang abogado. Ako hindi ako abogado, so kailangan talaga mag-aral ng mabuti. May mga senador, lalo na yung mga abogado dahil maraming mga procedures doon ay legal at kailangan namin aralin ito. Samantala, tinalakay rin ni Senator Gatchalian ang naging resulta ng mga pagdinig ng Senado kaugnay sa patuloy na usapin sa mataas na singil sa kuryente. Ayon sa senador, hindi siya tutol sa umiiral na lifeline rate na ipinapataw ng mga electric utilities at electric cooperatives dahil ito ay isinabatas upang matulungan ang mga mahihirap na Pilipino na magkaroon ng akses sa murang kuryente. Ipinaliwanag niya na ang lifeline rate ay nakapaloob sa
Republic Act No. 9136 o mas kilala bilang Electric Power Industry Reform Act of 2001 o EPIRA Law. Layunin itong mabigyan ng subsidiya ang mga low-income household consumers bilang bahagi ng diwa ng bayanihan at socialized pricing sa sektor ng enerhiya. Gayunpaman, binigyan diin ni Senator Gatchalian na dapat nang ikonsidera ng pamahalaan na gobyerno na mismo ang sumagot ng lifeline subsidy at iba pang non-consumable charges upang hindi na ito maipasa pa sa ibang consumer sa pamamagitan ng dagdag singil sa kanilang electric bill. Kabilang umano ito sa mga panukalang isinusulong niya sa Senado upang mapagaan ang pasanin ng mga mamamayan sa tumataas na presyo ng kuryente at maisulong ang mas makatarungan at epesyenteng sistema ng power distribution sa bansa. Well, ito para ginawa ito noong 2001 dahil ang pinapairal that time yung bayanihan spirit natin na yan ay pinapairal natin dito dahil makakatulong tayo sa pinakamahirap nating pamilya, dapat gawin natin yun para magkaroon naman sila ng buhay. So para sa akin, ginawa yun para makatulong sa pinakamahirap. Pero base sa hearing kahapon, dahil ang liit lang pala eh. Dati 4 million yung target, na target na mga 130,000 lang. At ang budget every year is about 80 million. So maliit lang, kaya na absorb ng gobyerno. So hindi na ganun kalakihan yung kontong kailangan para ipasa pa. I-absorb nila ng gobyerno. Hindi lang yung, actually ang proposal ko hindi lang nga yung lifeline rate, pati yung mga iba pang non-consuming charges tulad nung renewable energy. Mas paigtingin pa ng pamahalaang palalawigan ng Oriental Mindoro ang pagsusulong ng turismo matapos opisyal na inihayag ni Governor Yumerito Bons Dolor ang nalalapit na pagsisimula ng konstruksyon para sa 300 million pesos Bambanin Mary Tourism Esplanade sa bayan ng Victoria. Mas paiigtingin pa ng pamahalaang palalawigan ng Oriental Mindoro ang pagsisulong ng turismo matapos opisyal na ipinahayag ni Governor Bons Dolor ang nalalapit na pagsisimula ng konstruksyon para sa 300 milyong pisong Bambanin Mary Tourism Esplanade sa bayan ng Victoria. Sa isinagawang presentasyon nakarang ika-4 ng Mayo, personal na ipinakita ni Governor Dolor kina TIESA COO Mark Lapid ang kabuuang development plan ng proyekto na inaasahang magiging isa sa pangunahing tourism landmark sa lalawigan. Kabilang sa mga nakaplanong pasilidad sa Esplanade ang isang lighthouse o parola na magsisilbing pangunahing atraksyon, mga souvenir shops para sa mga lokal na produkto at handicrafts, mga restaurant na magtatampok na pagkaing Mindoreño at Nauhan Lake Cruise na magbibigay sa mga turista ng kakaibang karanasan sa pamamasyal sa lawa. Ayon sa pamahalaang palalawigan, layunin ng proyekto na higit pang mapalakas ang turismo at kabuhayan ng mga komunidad sa paligid ng Nauhan Lake habang pinangangalagaan ang likas na yaman ng lugar. Ang Bambanin Mary Tourism Esplanade ay isa sa 4 na pangunahing proyekto na kapaloob sa Tourism Development Project ng lalawigan na nakatuon sa pagpapalawak ng tourism infrastructure, paglikha ng trabaho at pagpapasigla ng lokal na ekonomiya. Nailabas na rin ng Department of Environment, Natural Resources Environment Management Bureau and Environmental Compliance Certificate o ECC ng proyekto. Hudyat-an nila na nakasunod ito sa mga kinakailangang environmental standards at maaari nang simulan ang konstruksyon sa lalong madaling panahon. Mahalagang bahagi ng proyekto ang pangangalaga at promosyon sa Nauhan Lake na kinikilala bilang ika-5 pinakamalaking lawa sa buong Pilipinas. Ang lawa ay isa ring kinikilalang wetland of international importance sa ilalim ng Ramsar Convention, isang pandaigdigang kasunduan para sa proteksyon at konserbasyon ng mahalagang wetland sa buong mundo. Inaasahan ding magbubukas ang proyekto ng dagdag na oportunidad sa hanapbuhay para sa mga residente, kabilang ang mga mangingisda, lokal na negosyante, tour operators at mga manggagawa sa sektor ng hospitality at transportasyon. Ayon pa kay Governor Dolor, malaking hakbang ang proyekto upang maiposisyon ng Oriental Mindoro bilang isa sa mga pangunahing ecotourism at sustainable tourism destination sa bansa habang pinananatili ang balanseng pangangalaga sa kalikasan at kaunlaran ng komunidad. Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik.
Day, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. In-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Formal nang inilunsad nakaraang 8 ng Mayo 2026 ang K-Program at tinagdaan ng Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng Pamahalaang Bayan ng San Teodoro at Marikina Polytechnic College bilang hakbang upang mapalawak ang oportunidad sa edukasyon, scholarship programs at mga programang pangkomunidad para sa mga mamamayan ng San Teodoro. Formal nang inunsad nakaraang 8 ng Mayo ang K-Program at nilagdaan ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Pamahalaang Bayan ng San Teodoro at Marikina Polytechnic College bilang hakbang upang mapalawak ang oportunidad sa edukasyon, scholarship programs at mga programang pangkomunidad para sa mga mamamayan ng San Teodoro. Layunin na naturang partnership na palakasin ng access ng mga mamamayan sa dekalidad na edukasyon at iba pang programa makatutulong sa pagpapaunlad ng kaalaman, kasanayan at kabuhayan ng komunidad. Bilang bahagi ng kolaborasyon, matagumpay ring isinagawa nakarang ika-6 hanggang ika-7 ng Mayo ang 2 araw na seminar workshop para sa pagbuo ng Institutional Development Plan. Ayon sa mga opisyal, magsisilbing gabay ang naturang plano sa mas maayos na pagpapatupad ng mga programang pang-edukasyon at pangkaunlaran sa bayan. Kasabay nito, isinagawa rin nakarang ika-8 ng Mayo ang admission examination para sa mga kabataang magiging benepisyaryo ng scholarship program sa ilalim na nasabing kasunduan. Layunin nitong mabigyan ng pagkakataon ng mga kabataang Teodorian na makapagpatuloy ng kolehiyo sa pamamagitan ng suportang pang-edukasyon mula sa programa. Inaasahan ding magdadala ang Marikina Polytechnic College ng iba't ibang extension programs at community development projects na nakatuon sa capacity building at pagpapalawag ng oportunidad para sa mga residente ng San Teodoro. Ayon kay Mayor Karen Ponce Miranda, malaking hakbang ang naturang partnership sa pagpapalawak ng akses sa edukasyon at pagpapatibay ng mga programang pangkaunlaran para sa mga mamamayan ng San Teodoro. Samantala, sa ibang balita, patay ang 4 na katao habang ilang pa ang sugatan matapos ang aksidente sa isang galvanized utility vehicle o Isuzu Jeep sa kabaan ng Barangay Road sa Sitio Tagican, Barangay Fortuna, Socorro, ika-10 ng Mayo. Narito po ang report.
Nasawi ang 4 na katao habang ilan pa ang sugatan matapos maaksidente ang isang pampasaherong galvanized utility vehicle o Isuzu Jeep sa kahabaan ng Barangay Road sa Sitio Tagikan, Barangay Fortuna, Socorro, nakaraang Sabado, ika-10 ng Mayo. Batay sa paunang investigasyon ng Socorro Municipal Police Station, bandang alas 11:30 ng umaga nang maganap ang insidente na kinasangkutan ng Isuzu Jeep. Lulan umano ng sasakyan ng ilang pasahero kabilang ang mga menor de edad habang binabaybay nito ang naturang Barangay Road. Pagsapit sa pababang bahagi ng kurbadang kalsada sa Sitio Tagica, Barangay Fortuna, nawalan umano ng kontrol ang driver ng sasakyan dahil sa hinihinalang pagpalya ng preno, dahilan upang bumangga ito sa isang puno matapos mag-veer off o lumihis sa kalsada. Dahil sa matinding epekto ng banggaan, nasawi ang 4 na pasahero. 3 sa mga biktima idiniklarang dead on arrival sa hospital, habang ang pinakamatandang pasahero ay binawian ng buhay sa mismong pinangyarihan ng aksidente. Samantala, nagtamo naman ng iba't ibang sugat ang driver at ilang pasahero na agad isinugod ng mga responding tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Grace Mission Hospital upang mabigyan ng agarang lunas. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen kaugnay sa insidente, dahilan upang agad na rumisponde ang mga otoridad para magsagawa ng verifikasyon at paunang investigasyon sa lugar. Sa kasulukuyan, nananatili sa kustodiya ng pamunuan ng Barangay Fortuna ang nasabing sasakyan habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon upang matukoy ang iba pang detalye at sanhi ng trahedya. Muling pinapalahanan ng Philippine National Police ang mga motorista na tiyaking nasa maayos na kondisyon ng kanilang mga sasakyan bago bumiyahe, lalo na ang mga preno at iba pang mahalagang bahagi nito upang maiwasan ang kahalin tulad ng aksidente. Nagpahayag rin ng pakikiramay ang mga otoridad sa mga naulilang pamilya ng mga nasawi at nananalangin para sa agarang pagaling ng mga sugatan sa malagim na insidente. Opisyal na binuksan ng Civil Service Commission Field Office Oriental Mindoro ang aplikasyon para sa mga nagnanais kumuha ng Career Service Examination Pen and Paper Test na nakatakda sa darating na ika-9 ng Agosto 2026. Narito po ang detalye. Opisyal nang binuksan ng Civil Service Commission Field Office Oriental Mindoro ang pintuan para sa mga nagnanais kumuha ng Career Service Examination Pen and Paper Test na nakatakda sa darating na ika-9 ng Agosto. Sa isang anunsyong inilabas ng CSC Regional Office 4, pinaaalalahanan ng publiko na ang pagtanggap ng mga aplikante ay nakabase sa first-come, first-served basis dahil sa limitadong bilang ng mga slots sa kalalawigan. Ayon sa CSC, ang mga interesado ay maaaring mag-apply para sa professional at sub-professional levels sa pamamagitan ng Online Civil Service Examination Application System. Layunin ng nasabing pagsusulit na masala ang mga karapat-dapat na individual na magsisilbi bilang mga lingkod bayani na may puso, dangal at galing para sa bayan. Pinapayuhan ng mga kukuha ng pagsusulit na ihanda na ang kanilang mga dokumento at bisitahin ang opisyal na website at social media pages para sa buong detalye. Matatandang ang civil service eligibility ay isa sa mga pangunahing dokumento o requirement sa mga nais magkaroon ng permanenteng posisyon sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Samantala, nakatakdang idaos ng Calapan City, Calap, Sandugo, Eagles Club Incorporated ang Takbong Agila 2026 Family Fun Bubble Run for a Cause sa June 27, 2026 sa City Pavilion Plaza sa kahabaan ng JP Rizal Street, Calapan City. Layunin ng aktibidad na magsagawa ng isang masaya at makabuluhang fun run na bukas para sa lahat ng edad. Tampok sa naturang event ang 3K at 5K categories na inaasahang lalahukan ng mga pamilya, kabataan at iba pang running enthusiasts mula sa iba't ibang lugar. Bukod sa karaniwang fun run, natatangi aktibidad dahil sa tinawag na Bubble Fun Run Experience, kung saan daraan ang mga kalahok sa mga foam-filled zones na tiyak na karagdagang saya at kakaibang karanasan habang tumatakbo. Ang naturang aktibidad ay isang fundraising initiative bilang paghahanda para sa isasagawang medical mission sa July 2026. Sa pamamagitan ng kikitain mula sa event, layunin ng organisasyon na makapaghatid ng libreng medical consultation, pangunahing serbisyong pangkulusugan at pamamahagi ng mahalagang gamot para sa mga komunidad na nangangailangan. Kaya naman inaanyayahan ng lahat sa Calapan City, Calap, Sandugo Eagles Club Incorporated ang publiko
na makiisa at suportahan ang naturang programa na naglalayong pagsamahin ng kalusugan, kasiyahan at pagtulong sa kapwa sa iisang aktibidad. Para sa karagdagang impormasyon, maaari makipag-ugnayan sa mga sumusunod. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube at tamang po ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kaharap ng Newsline staff and crew para sa mga nakalipas na araw. Para po sa inyong comments, suggestions, mga balita at impormasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Weekend Report, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreno. Ako po muli si Jake Viray na nag-iiwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.